Galatians chapter 4 verses 4 to 7. But when the set time had fully come, God sent his son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law rather, that we might receive adoption to sonship, because you are his sons. God sent the spirit of his son into our hearts, the spirit to call out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but God's child. And since you are His child, God has made you also an heir. Magandang araw, ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang adoption. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay there is only one Son of God. Ipinadala po ng ating Panginoon Diyos ang kanyang anak na si Heso Kristo, ang ating Panginoong Heso Kristo, sa tamang panahon upang magtupad ng layunin ng kaligtasan nating mga tao o ng sangkatauhan. Pinanganak po ang ating Panginoong Heso Kristo mula sa isang babae na si Maria, at sa ilalim po ng kautusan upang tubusin yung mga tao, tayong mga tao, mula sa kasalanan at sa mga gawain at gawing mga anak ng Diyos tayong mga tao. Ang ating Panginoong Kristo po ay ang tanging anak na nagtataglay ng ganitong misyon, at wala nang ibang tao o nilalang na matatawag na anak ng ating Panginoon Diyos sa kanyang kategorya. Ang pagiging anak po ng ating Panginoon Diyos, o ang pagiging anak ng Diyos ng ating Panginoong Kristo, ay hindi lang nagpapakita ng kanyang pagka-Diyos, kundi naglalaman ng malalim na kahulugan ng pagmamahal at pagpapatawad ng ating Panginoon Diyos sa ating mga tao. Dahil po sa kanyang pagiging pagdating o sakripisyo na ginawa niya sa atin sa krus ng Kalbaryo, at sinulo niya yung mga kasalanan o yung kamatayan na dapat na nararapat na ipataw sa ating mga tao. Dahil po sa sakripisyo po na yun, tayo mga tao na nananampalataya sa ating mga Panginoong Kristo ay naging mga anak ng ating Panginoon Diyos at tumanggap ng Espiritu ng anak ng nagtuturo sa atin na tawagin ang ating Panginoon Diyos bilang ang ating Ama. Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo, nakuha natin yung kaligtasan at yung bagong relasyon sa ating Panginoon Diyos. Isang relasyon na hindi nakabase sa batas kundi sa biyaya. Kagaya pa ng sinabi sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9 and 9 to 8, 8 to 9, or Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For grace you have been saved through faith. This is not your works, so that this the gift of God, not your work, so that no one may boast. Kaya yung relasyon po at yung pagmamahal tsaka yung salvation na nakamit natin ay hindi nakabase sa batas, hindi nakabase sa mga ginagawa natin dito sa mundo, kundi sa biyaya at sa grace ng ating Panginoon Diyos. Ang natutuhan ko lang po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo, we are adopted children through Jesus Christ. Dahil po sa sakripisyo at gawain ng ating Panginoong Kristo, tayo ay tinanggap ng ating Panginoon Diyos bilang kanyang mga anak. Bago dumating yung ating Panginoong Kristo, tayo mga tao ay nasa ilalim ng batas at walang ganap na relasyon sa ating Panginoon Diyos bilang isang ama. Ngunit nung pinadala niya po yung ating Panginoong Kristo, kaya para tuparin yung kautusan at maghali ng kaligtasan sa atin, binigyan niya tayo ng pagkakataon na maging kanyang anak sa pamamagitan po ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Kristo. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo, we receive the Spirit of Christ, Abba, Father. Sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, tayo ay binigyan ng kakayahan na tumawag sa ating Panginoon Diyos ng Abba o Father, na nagpapakita ng ating malapit na ugnayan o relasyon sa ating Panginoon Diyos. Hindi bilang isang malalayong Diyos, kundi bilang isang magmahal na Ama. Ang Espiritu Santo rin po yung nagpapalakas sa atin at nagpapaalala sa atin na yung ating bagong kalagayan bilang mga anak ng ating Panginoon Diyos. Kaya tayo po ay may tiwala at kagalakan sa ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon Diyos. Ang Espiritu Santo po ay isang tanda ng ating kaligtasan at ng ating pagiging bahagi sa pamilya ng Panginoon Diyos, na nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan ng kanyang pag-ibig at pagkalinga. Yun naman po. Maraming salamat and God bless.
Amen.